Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Maligayang pagdalo, mga kapatid, sa ating pagdiriwang ngayong araw ng linggo, ang Epifania o pagpapakita ng ating Panginoong. Gayon din ang paghahanda natin para sa kapistahan ng ating poong Jesus Nazareno. Magpasalamat, magpuri tayo sa ating mahabaging Diyos na pumarito sa atin para kalingain. Ihanda natin ang ating puso't ang ating sarili sa ating pagkikipag-ugnayan muli sa ating Diyos sa banal na Eucharistia sa pamamagitan ng pag-amin, pagkilala na tayo'y makasalanan. Humingi tayo ng kanyang awat pagpapatawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinahayag mo ang iyong anak sa mga bansang pinatnubayan ng talang maliwanag. Kaming mga sumasamba ng may pananampalataya ay loobin mong maitaguyod hanggang makaharap sa iyong kadakilaan sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Bumangon ka, Jerusalem, at magliwanag ng tulad ng araw. Nililiwanagan ka ng kaningningan ng Panginoon. Mababalot ng dilim ang ibang mga bansa, ngunit ikaw ay liliwanagan ng Panginoon. Sa pamamagitan ng kanyang kaningningan, sa ningning ng iyong taglay na liwanag, yaong mga bansa, 10 na mga hari lalapit na kusa. Tumingin ka sa paligid at tingnan mo ang nagaganap. Ang mga anak mo'y nagtitipon na upang umuwi. Ang mga lalaki nagmumula sa malayo, ang mga babae kargang tila mga bata. Ang tanawing ito, kung iyong mamalas, ikaw ay sisigla. Sa iyong damdami, pawang kagalaan, yaong madarama. Pagkat ang yaman, niyong karagatay iyong matatamo, at ang kayamanan ng maraming bansa ay makakamtan mo. Maraming pangkat na nakasakay sa kamelyo ang darating mula sa Madian at Efa, at sa Seba na may darating silang may taglay ng mga ginto at kamanyang. Ihahayag ng mga tao ang magandang balita tungkol sa ginawa ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Turuan mo haring humatol ng katuwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan. Upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan. At pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Maglilingkod sa'yo, ang bansa. Yaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umudlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak, mula sa ilog Euphrates sa daigdig ay kakalat. Maglilingkod sa'yo, ang bansa. Mga haring nasa pulo at naroon sa Espanya, maghahandog ng kaloob, iyahain din sa kanya. Pati yaong mga hari ng Arabia at Ethiopia, may mga kaloob ding taglay nilang ala-ala. Ang lahat ng mga hari gagalang sa harap niya, mga bansa'y magpupurit, maglilingkod sa tuwina. Maglilingkod
na nagbansa nitong mundo. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahahabag sa kanilang tumutulong upang sila ay maligtas. Ang maglilingkod sa'yo na nagbansa nitong mundo. Ang maglilingkod sa'yo na nagbansa nitong mundo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Marahil naman, nabalitaan na ninyong dahil sa kagandahan ng loob ng Diyos, ay ipinagkatiwala niya sa akin ang tungkuling ito para sa inyong kapakinabangan. Ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala. Ang hiwagang ito'y hindi ipinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon. Ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. At ito ang lihim sa pamamagitan ng mabuting balita. Ang mga hentil, tulad din ng mga Hudyo, ay may bahagi sa mga pagpapalang mula sa Diyos. Mga bahagi rin sila ng iisang katawan at kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Talay aming nakita, kaya't kami nagsipunta upang sa poon sumamba. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jesus ay ipinanganak sa Bethlehem ng Judea noong kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig, gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at mga eskriba sa Israel, at itinanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Mesiyas. Sa Bethlehem po ng Judea, tugon nila, ganito ang sinulat ng propeta, at ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda,
ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Nang mabatid ito, lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at tinanong kung kailan lumitaw ang tala, at pinalakad niya sila patungong Bethlehem matapos pagpilinan ng ganito: Humayo kayo at inyong hanaping mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita agad ninyo sa akin upang ako ay makasamba sa kanya. At lumakad na ang mga pantas. Muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan, hanggang sa sumapit ito sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Gayon na lamang ang galak ng mga pantas nang makita ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatira pa at sinamba ang bata. Pinuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyang at mira. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes. Kaya nag-iba na sila ng daan pauwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Father June, mga kapwa pari, mga deboto, kapwa mananampalataya sa Panginoon, magandang hapon po sa inyong lahat. At Merry Christmas po sa ating lahat. Nandito pa tayo sa mga huling araw ng Christmas, ang pagdiriwang natin sa dakilang kapistahan ng pagparito ng ating Panginoon bilang kapatid, kapwa. Siguro sa ating buhay, maraming nagnanais na humaba ang kanilang buhay. Sino bang o hindi? Mga kagaya ko, 57, ay sana makarating ako ng 100. We all like to have a long life. Alam niyo ba na may nabasa ako kamakailan lang, isang pag-aaral noong 2017. Pinag-aralan yung mga medyo may edad na kagaya ko. At ang tanong ay, ano nga ba ang mga factors na magpapahaba ng buhay ng mga ito, mga 50 and above? Scientific ito, research. Tinignan kong anong kinakain, sila ba'y nag-exercise, sila ba'y naninigarilyo, sila ba'y pumupunta sa doktor, ano pa? Nabubuhay sa marangya ba o hindi? Ang nakakatuwa, pagkatapos ng 7 years na tinignan nila, sinundan nila kung sino yung mga nakatayo pa after 7 years. At alam niyo ba anong mga factors nung mga ito na nagpanatili sa kanila na mas mahabang buhay? Masarap na pagkain? Hindi po. Walang stress? Hindi rin. Mga single? Hindi rin. May asawa? Hindi rin factors daw. Ano yung mga factors? Sirit na. 2 important factors, sabi ng pag-aaral. At anong mga ito? Number, second to the highest. Number, ay sabi nila,
yung mga tao, mga matatanda, na mayroon silang close relationships. Close relationship. Ibig sabihin, may mga matatakbuhan sila, may masasabi nilang pag may sakit, may patatawagan na kakalinga sa kanila. Number 10, yung top reason daw ay yung mga taong, yung mga respondents na ito, na mayroong kakayahang makipag-ugnayan kahit kanino, o yung tinatawag nila sa English, the capacity for social integration. Kahit sino, kaya nilang kausapin, yung mga nagwawalis sa daan, yung mga kasama nila sa simbahan, yung kasama nila sa kafehan, etc. Walang pinipili yung kayang makitungo. Napansin nyo ba? Two top important reasons, factors of long life ay hindi dahil ikaw ay hindi naninigarilyo o hindi wala kang stress or no. Close relationships, ugnayan sa kapwa. Ultimately, if we summarize, yung kakayahang makipag-ugnay sa kapwa. You make your conclusions. Gusto nyong humaba ng inyong buhay, tingnan nyo yung inyong ugnayan, your relationships with others. Hindi yung minsan, lalong-lalo na sa mga urbanized, sa mga urban settings, yung parang tinitignan mo palagi yung iba na potensyal na magnanakaw o manggugulang sa iyo. No? Titignan natin, we should evaluate the quality of our relationships. Mahabang buhay, according to this study, ay yung nakabase doon sa kalidad ng ating ugnayan sa isa't isa. Ang tema ng ating pagdiriwang ngayong taon ng Nazareno 2024 ay hango sa Ebanghelyo ni Juan, chapter 12, verse 21. Ibig po naming makita si Jesus. Ito yung katagang sinabi ng mga Griego, mga Hentil, sa isa sa mga alagad ni Jesus kay Felipe. Ang katagang nagpapahayag ng masidhing pagnanais makipag-ugnayan kay Jesus. Makalapit kay Jesus. Nakita nila, nakakaiba ito si Jesus. At gusto rin nilang makipag-ugnayan. Ang paglapit ng mga Griego, mga Hentil kay Jesus, ay naglalarawan unang-una sa katuparan ng plano ng Diyos na tawagin ang lahat ng mga bansa palapit sa Kanya. At ngayon, si Jesus, ang Diyos, ang tumatawag ang panahon ng Mesiyas na isinakatuparan nitong plano ng Diyos ang pagtitipon ng lahat ng mga bansa simula na ay nagaganap na kay Jesus. Sa ibang salita, si Jesus ay ang Diyos na nagkatawang tao para makita nating konkreto ang anyo ng Diyos at ayusin itong ugnayan natin sa Kanya. Ito rin yung diwa ng ipinagdiriwang natin ngayong dakilang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon o Epifania. Si Jesus ipinanganak hindi lamang para sa Kanyang mga kababayan, mga Hudyo, kundi para sa lahat. Siya ipinakita sa mga Hentil
mga astrologers o mago sa Ebanghelyo ngayon na kumakatawan ng mga ibang bansa. Siya ang liwanag at kaligtasan ng bawat tao. Nararapat lamang na ipakita siya at makita natin siya kagaya ng kahilingan ng mga Griego sa ibang nais naming makita si Jesus. Makikita natin na ang buod o nasa puso ng pagdiriwang natin ng Nazareno at ang Epifania, ang kahalagahan ng maigting ugnayan natin sa Diyos. Ang harap-harapan ng ugnayan natin sa Diyos. The face-to-face relationship with our God. Nakita ng Diyos na hindi sapat yung ugnayan sa Kanya bilang espiritu lamang. Ang Diyos ay espiritu, nagpadala ng kung ano-ano, mga propeta sa nakaraang panahon. Pero parang may kulang. Minabuti niyang, minarapat niyang ipadala ang Kanyang anak upang mamuhay bilang tao, bilang kauri natin, bilang kapwa natin, para makasalamuhan natin in concrete. Hindi lamang sa alapaap, kundi in concrete na kagaya ng Poong Nazareno, may katawan, nahahawakan. Si Jesus ay naging tunay na konkreto katawan. Kaya ang debosyon natin, lahat na ay nakaugat dito sa pagiging tao, pagiging laman, pagiging kapwa ni Jesus para sa atin. Kaya napakahalaga itong para rin sa atin, yung ating pagkatao, ating katawan ng kung sino tayo. Dahil yun yung kinuha ni Jesus na maging kauri din natin. Kaya ang debosyon natin sa mahal na Nazareno at lahat ng mga debosyon, actually, ang ating liturgy, pagsamba, ay nakaugat dito sa konkretong pagiging tao, katawan ni Kristo. Ang ugnayan ng presensya, ang face-to-face relationship with God, with Jesus Christ. Kaya nga, itong piyesta natin na hindi ka nalang manonood sa iyong bahay, karamihan sa inyo ang daming ginagawa, sakripisyo, galing kung saan-saan, no? Mahirap, mainit, pero gusto nyong harap-harapang makasama ang Panginoon. Lalong-lalo na sa pagdiriwang nito. Kaya, mga kapatid, ito rin siguro yung mensahe ng fiesta natin ngayon, na pangalagahan natin yung ugnayan natin unang-una sa isa't isa, sa kapwa, at sa Diyos. Dahil nga, dito makikita natin na napapayabong kung sino tayo dahil sa ating ugnayan. Kaya yung mga taong walang pakialam, mag-isip-isip na kayo. Kung ang iniisip mo lang yung sarili, ang iyong kapakanan, o yung mga may mga mananampalataya na, ako at ang aking Diyos, period, wala na. Kulang na kulang. Kaya ito yung hamon ng ating pagdiriwang ngayon, na makita natin, makaharap natin si Jesus at maramdaman natin na higit itong ugnayan natin sa Kanya. Kagaya ng resulta ng pag-aaral
na nabanggit ko, humahaba daw ang buhay ng tao na may close relationships at may kakayahang makipag-ugnayan sa kapwa o yung social integration. Itong ugnayan natin sa Diyos at sa tao ay inayos ni Jesus sa kanyang pagiging tao, sa pagiging kapwa niya at kapatid natin. Kung nasa maayos na ugnayan pala ang sekreto ng mahabang buhay, makabuluhang buhay ng isang tao, na ang isang mananampalataya, ayusin natin ang ating mga ugnayan sa buhay, sa kapwa at sa Diyos. Naway maging makabuluhan ang ating pakikitungo sa kapwa na maghahatid din sa ating pakikitungo sa Diyos. Maligayang kapistahan po sa inyong lahat. Magsitayo na po ang lahat. Ipahayag nating sabay-sabay ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos sa makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Pinako sa krus, namatay, nilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto, tuhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sama na matagpuan natin si Jesus sa bawat yugto ng ating buhay at may bahagi siya sa lahat ng dako ng daigdig. Buong pananalig nating sabihin, Panginoon ng liwanag, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon ng liwanag, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa simbahang Katoliko, gabayan nawa niya ang kanyang mga anak at maihatid ang lahat sa liwanag ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, akayin nawa nila ang lahat ng tao sa paghahari mo, O Diyos, sa kabila ng pagkakaiba ng mga lahi at kultura. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga nakalugmok sa pagkakasala at kawalan ng pag-asa, makita nawa nila ang ilaw ng kaligtasan at mamuhay sa taglay nitong liwanag. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga hindi sumasampalataya kay Kristo, makita na nila, O Diyos, naming mapagmahal sa mga mabubuti nilang gawa upang mabuhay silang taglay ang liwanag ng kaligtasan. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa usapang ekumenikal, naway hindi maging balakid ang mga pagkakamali ng bawat isa sa mga nakalipas tungo sa higit na paggalang sa pagkakaiba ng pananampalataya at pagsamba sa Diyos. Manalangin tayo.
Panginoon ng liwanag, dinggin mo ang aming panalangin. Ipanalangin din natin ang ating mga dalang kahilingan sa ating poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Panginoon ang liwanag, Dinggin mo. aming panalangin. Ama ng liwanag, gabayan mo. dinggin mo ang aming panalangin. Ama ng liwanag, gabayan mo ang aming paglalakbay sa liwanag ng iyong anak upang makapiling ka namin sa iyong kaluwalhatian sa langit, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Jesus Nazareno, naririnig
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan na hindi na ginto, mira at insenso ang tinataglay, kundi ang inilalahad, inihahain at pinagsasaluhang si Hesu Kristo kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Sa katauhan ng iyong isinugong Mesiyas, nahayag sa amin ang katuparan ng iyong balak. Ngayong ang iyong ipinakikita sa tanan, ang liwanag na tumatanglaw sa sangkatauhan, sa pagpapahayag ng anak mong ginigiliw, na siya ay hindi naiba sa amin. Minarapat mong sa pagkatao namin, magningning ang kariktan ng kadakilahan niyang di magmamaliw. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang makaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niyang pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi Magsitayo na po. natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa pagkakatawang tao ng ating Panginoong Hesukristo, pinag-ugnay niya tayo bilang kanyang mga kapatid at pinag-ugnay din niya ang langit at lupa. Ginawa tayong mga anak ng Diyos. Kaya buong galak tayo ngayong tumawag sa ating Ama sa langit. Sambahin ang ngalan mo, mapasabi
Gabayan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ang pagkakatawan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, pagkaya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po na. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang manginanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari,
o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Jesus Nazareno, patnubayan niyo po nawa at gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at iyak na kamatayan, huwag po ninyo kami pababayaan. Mga
announcement. Ipinagbibigay alam po sa lahat ang schedule ng mga misa sa darating na January 8 at 9. January 8 po, 2024, Lunes, mag-uumpisa ang Fiesta Masses sa ganap na ikatatlo po ng hapon hanggang ika-11 ng gabi. January 9, 2024, Martes, sa ganap na ika-12 ng hating gabi hanggang ika-11 ng gabi. Ang Misa Mayor po ay sa January 9 sa ganap na ika-12 ng hating gabi sa Luneta Grandstand, at ito ay pamumunuan ng kanyang kabunian, Jose Cardinal Advincula, Arsobispo ng Maynila. Makiisa po tayo sa gawaing ito. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari po kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes po hanggang Huwebes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Kapag Biyernes naman po at Linggo, 5 a.m. to 8 p.m. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard entrance at Cardinal Sin Building. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating official na imahe ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size po ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pangunahan mo kaming lagi sa iyong liwanag upang ang niloob mong aming pagsaluhan ay mapakinabangan namin ng marapat at lubusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang hapon din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Tayo po ngayon ay nasa 8th araw na ng ating Misa Nobenaryo at tunay ngang papalapit na tayo sa dakilang kapistahan ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Isang tulog na lamang dahil bukas tayo ay magkikitang-kita, sama-sama tayo sa Quirino Grandstand para sa Misa Mayor. Pagputok ng 12, 12 o'clock, midnight, dapat gising na gising pa rin ang lahat. Sasalubungin natin ang January 9 sa pamamagitan ng banal na Eucharistia
na pamumunuan ng kaniyang kabunian, Cardinal Advincula. At habang tayo ay palapit ng palapit, ay talaga namang tumitindi ang pananabik ng bawat isa. Ngayon pa lamang, ramdam na natin ang init ng ating pagmamahal sa ating mahal na pong Jesus Nazareno. Ang bawat isa nag-uumapaw sa kagalakan. Kahit mahirap ang pagpunta dito, kahit masikip, kahit napakaraming tao, lahat ng iyan kapag nakita na si Jesus Nazareno, nawawala ang lahat ng ating pagod at pag-aalala. Kaya palakpakan natin ng mas malakas ang ating mahal na poong Jesus Nazareno bilang tanda at pagtugon natin sa kaniyang awa at pagmamahal. At kagaya po ng aming malawakang panawagan, tuloy na tuloy ang Nazareno 2024. Tuloy na tuloy po ang ating debosyon at wala nang makakapigil sa atin. Tuloy na tuloy ang ating traslasyon at nagpapatuloy pa rin ang ating misyon. At ang aming paulit-ulit na panawagan, dapat ang tunay na debosyon ay magtuturo sa atin sa tamang traslasyon at tunay na misyon. Ang isang tunay na deboto dapat marunong sumunod sa alituntunin para sa kabutihan ng nakakarami. Ang tunay na deboto dapat nagpapahayag ng magandang balita para sa iba. Dahil nais po nating gawing banal, ligtas at maayos ang ating gaganaping prosesyon, mahigpit pong ipinagbabawal ang pagsampa. Tuloy pa rin ang pagpupunas ng mga panyo. Subalit ngayon pa lamang, ipamalita na natin sa ating mga kamag-anak, sa mga taong malapit sa ating puso na dadalo sa prosesyon na bawal ang pagsamba. Dahil unang-una, kapag tayo ay sasampa, hindi ito ligtas. Kapag ginawa natin ito, inaagawan natin ang pagkakataon na makita ng ibang tao sa Jesus Nazareno. Ang ating pong tema sa taong ito, napakaganda. Ibig po naming makita si Jesus. Sino yung namin? Tayong lahat. Ibig nating makita si Jesus Nazareno. Kaya kung walang nakasampa, makikita ng lahat si Jesus Nazareno. Malayo ka man o malapit, iisa lang ang tunay na hari. Iisa lang ang sikat. Iisa lang ang bida. At iisa lang ang mamamayagpag. At yan ay walang iba kung hindi si Jesus Nazareno. Kaya ibigay natin sa Kanya ang ating pinakamalakas na palakpak. At kagaya rin ng aming laging sinasabi, dapat hindi lamang sa debosyon o pagsisimba natatapos ang lahat. Dapat tumatagos ito sa ating pagmimisyon na hindi lang basta makita natin si Jesus Nazareno, kung hindi ang bawat isa sa atin ay maging mukha din ni Jesus Nazareno para sa iba. Kagaya nga ng aming laging sinasabi, kung ano yung narinig nyong paalala dito sa simbahan, pakiusap namin, pakisabi sa inyong kapamilya, kamag-anak, kapatid, kapuso, at lahat ng inyong kakilala, upang sa gayon, masiguro natin ang isang banal, ligtas, at maayos na Nazareno 2024.
Kaya nga sa puntong ito, sa ngalan ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, sa pamumuno ng ating kura paroko at rektor, Reverend Father June C. Siscon, ay nais nating pasalamatan ang punong tagapagdiwang sa Banal na Eucharistia, si Reverend Father Ronnie Crisostomo, SVD, Rector ng Diocesan Shrine of Jesus the Divine World, E. Rodriguez Senior Avenue, Quezon City. Father, maraming salamat po. At gayon din po sa lahat ng nakaibahagi sa pagdiriwang ng banal na misa, ang lahat ng mga ministries and organization. Gayon din po ang ating offerers, Barangay 393 Zone 40, sa pamumuno ni Chairwoman Jocelyn Go and Council, Ministry of the Blessed Sacrament, EJV Maritime, at St. Catherine of Siena Choir. At sa bawat isa sa inyo na walang patid ang debosyon at pagmamahal sa ating mahal na Poong Jesus Nazareno, palakpakan po natin ang bawat isa. Napakaganda po ng habilin sa atin ni Father Ronnie na sa pamamagitan ng pagkakatawang tao ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno, tayo ay nagkaroon ng ugnayan sa Diyos Ama. Kaya matatawag din natin siyang Ama. Siya ang Ama natin sa langit. Si Kristo ang tagapamagitan ng langit at lupa. At sa pamamagitan nito, tuloy-tuloy ang ating pakikipag-ugnayan sa Kanya. Nangangahulugan din na tuloy-tuloy ang ating debosyon, ang ating traslasyon, at ang ating misyon. Kaya, Viva Poong Jesus Nazareno! Viva Poong Jesus Nazareno! Viva Poong Jesus Nazareno! Sitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa at taglayang pag-ibig ng mahal na Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.